So, ayan. Itong heart disciplines natin, ngayon na siya matatapos. So, I hope marami kayo natutunan na disiplina niyo yung sarili niyo or mas lalong lumayo, no? Kasi dalawa lang naman yung respond natin sa Word of God. It's either mas tumibay ka o mas lalong lumayo ka. So, dalawa lang naman yan. So, hindi namin inaasahan kung anong pwedeng mangyari sa inyo, hindi namin pwedeng diktahan kung anong pwedeng mangyari sa inyo. Dahil lahat ng mga bagay na nangyayari sa puso natin or kung paano natin dinisiplina sa puso natin is Diyos lang ang may gawa, no? For example, gusto mo magbago, nagpray ka sa Panginoon, hindi dahil ikaw yung dahilan, kundi yung Diyos tumugon lang sa panalangin mo na baguhin yung puso mo. Or siya yung nag-initiate na baguhin yung puso mo. So, hindi namin mapipilit sa inyo to. So, lang to, information lang para sa inyo kung ano yung dapat respond ng ating puso when it comes to kapag nakikipagrelasyon tayo sa Diyos. No? Sige, next. Ayan. The heart's default. Ito yung ating team verses. So, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? So, alam nyo na kung gaano siya kasama and alam nyo na kung anong i-expect nyo. Lalo na sa mga tao na sa paligid nyo at lalo na sa sarili nyo. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. So, that's why, ang mga Kristiyano, kapag may mga taong naagawa sa kanila ng mali, hindi na ganun ka-trigger, kumbaga, kung naintindihan nila yung kasamaan ng puso ng bawat isa. That's why, pinipreach namin na, yes, makasalanan tayo lahat. We are a group of sinners. Kasi, naintindihan natin kung ano yung nararanasan din ng iba. Kasi, pare-pares tayo makasalanan. No? Next. So, bigyan ko lang yung definition ng discipline. No? Discipline, training oneself to follow rules, focus, persevere, and achieve goals. Is essential for personal growth and maintaining order. So, bakit natin dinidisiplina yung sarili natin? Dahil meron tayong goal na gustong ma-meet. Gusto nating yung dating tayo magbago. So, yun yung binibigay namin dito. That's why, next, itong binigay naming mga topics, Bible reading, prayer, worship, fellowship, preaching gospel to yourself, and repentance, which is today, is magbibigay sa inyo ng disiplina. Kung paano mas lalong tumagal sa relasyon sa Panginoon, mas tumagal na lalong umattend sa church, mas tumagal na makipag-fellowship or makipagkaibigan sa mga kapwa nating Kristiyano. Kaya itong mga to, hindi lang to one time, actually. Itong mga bagay na to, everyday natin dapat ginagawa. Kasi training, kapag nagtitraining ka, hindi yung parang per week lang. Ang training is something na talagang parang kapag nabubuhat ka ng dumbbell or barbell. Ano ba yan? Pagka isang ganun lang, okay na. Buhat ko na eh. Okay na. Di ba hindi? Kapag bumuhat ka ng dumbbell, inuulit-ulit mo yon. At hindi lang isang araw yon. Kung talagang nagtitraining ka, uulitin mo ulit yung kinabukasan. Ganon din sa pagbabasketball. Kung nagbabasketball ka. Hindi lang isang tira mo lang, shooter ka na. Hindi. Lagi kang shoot ng maraming beses. At hindi mo bibilangin yon kasi sobrang daming beses mo nang tumira ng bola. No? And ganun din sa mga to. Kapag nagbasa tayo, hindi lang ngayon, kundi araw-araw. Kung nagpray tayo, hindi lang ngayon, kundi araw-araw, kada gising mo sa umaga. When we worship, hindi lang basta tuwing linggo, kundi araw-araw through pakikinig ng music and pag-alala na lahat ng bagay na ginagawa natin ay sa Panginoon. That is worship. And fellowship when we go always to sa church. And then kapag weekdays, kinakausap pa rin natin sila. Hindi yung parang tuwing linggo ko lang kausap. And preaching gospel to yourself, which is pinakamahalaga, na lagi mo maalala kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo. Kasi kapag di mo maalala na mabuti ang Diyos sa'yo, ang lagi mo lang naiisip is yung kung anong gusto mo. Kung ano lang yung masaya para sa'yo. That's why commit tayo na maraming kasalanan. And repentance. Ayan yung next, sige. Yan yung ating pag-uusapan this week or today. So, ano ba ibig sabihin ng repentance? Yan yung ating tatalakayan. Sige, next. Ayan. Heart surgery through repentance. Sige. Before we start, let us pray.
Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Always remind us, Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon, yung kabutihan mo, Panginoon, upang makarespond kami, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Through Bible reading, prayer, Panginoon, fellowship, Panginoon, worship, Panginoon, and maalala namin lagi, Panginoon, yung pag-ibig mo, Panginoon, through the gospel, Panginoon. And this time, Panginoon, maalala namin that every day, Panginoon, every minute of our lives, Panginoon, kailangan ka namin sa aming buhay. Lord, kung hindi man namin makita yung aming pangangailangan sa iyo, Lord, pakita mo sa amin. Sa kahit anong paraan na nais mo para sa amin, Panginoon, dahil makita ang iyong kalakasan at aming kahinaan ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil sa iyo namin nakikita ang liwanag ng kailangan ng aming puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo na po namin natasaglit na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino yung naantok? Sige. So, ngayon, wala akong masyadong example na-expect na mabilis lang tayo matatapos. So, I need your attention here. No? Kasi ito yung bagay na hindi madalas ginagawa ng isang Kristiyano. Pero sinasabi ng Bible, dapat lagi mong gawin. Kasi minsan, akala nila one time lang to. Parang ganun din, kapag narinig mo na yung gospel, akala nila one time mo lang dapat marinig yun, which is hindi naman, dapat lagi. Sige, next. Ano ba yung repentance? Anong definition natin dyan? Number 1, turning from sin. Sino alam makasalanan siya? Nilalayuan mo ba? Kung nilalayuan mo siya, repentance yun. The next. Ngayon, pag nilalayuan mo yung kasalanan mo, saan ka ngayon humaharap? Kunyari, tinalikuran mo yung kasalanan, saan ka nakaharap? Pwedeng dalawa lang yan. Sa sarili mo, umaasa ka sa sarili mo, or sa good works mo, or you're turning to God. Na Lord, makasalanan ako. Kaya mas kailangan kong lumapit sa iyo, mas kailangan kita sa buhay ko kasi ganito ka sama. That's why, kapag makasalanan ka, hindi solusyon na mas lalong mawala sa church. Sabihin mo, kasalanan ako, hindi ako tatanggapin ni Lord. Ayoko na mag-church. Kasi grabe. Nahihiya ka na dahil sa mga nagagawa mong kasalanan. Una sa lahat, ang Kristiyano hindi nahihiya sa lahat ng kasalanan niya. Kasi lahat ng hiya niya, naranasan na ni Jesus dun sa krus. At hindi ka na mahiya kasi tinanggap ka na niya. Diba? Kaya ganun din sa sa mga natin, practical na buhay. Once na merong nag-o-offer sa inyo, huwag kayong mahiya. Always accept yung mga bagay na mga tao nagbibigay sa iyo ng something. Minsan ayaw na, okay lang ako, hindi. Sige. Kaya naman sa'yo. Laging ganun, nire-reject. So, wag nating laging i-practice yung rejection. Or unless, kailangan talaga, no? So, next. Pero ang ibig sabihin ng dalawang yan, in the Bible, it means to change one's mind. Ngayon, ang tanong dyan, nung nakilala mo ba si Kristo, may nagbago ba sa isip mo? May nagbago ba? I mean, yung dati mong pamumuhay, tinalikuran mo talaga. Iniba mo na yung ship ng galaw ng buhay mo. Dati, pagising mo sa umaga, hindi ka nagliligpit ng higaan mo. Changing one's mind, nung pagising mo, bigla ka nagligpit, tapos sinabi ng nanay mo, may sakit ka ba? Okay ka lang? Ba't ang bait mo ngayon, no? Diba? Kasi, changing one's mind next, which results in a change of actions. Hindi pwedeng follower ka ni Jesus, pero patuloy ka pa rin sa kasalanan mo. Hindi nagbago yon. Mapagpanggap ka. Follower ka ni Jesus, and then ganto ka. Makasalanan ka na patuloy ka pa rin sa kasalanan mo without anything na sinasabi mo na, okay lang yan, papatawarin mo ni Lord. Hindi Christian mo. Hindi follower ni Jesus yung gano'n. So when we are kapag nabago yung isipan natin, nagbabago rin pati yung galaw mo. Kung paano ka mag-respond sa Panginoon. So yan yung repentance. Always remember, turning from sin, turning to God. Ibig sabihin lang noon, nagbago yung isip mo. And then kapag may nagbago sa isip mo, may magbabago sa'yo. Dati gusto mo gabi ka lang maligo, ngayon 2 beses na. Kasi may init sa umaga. Ganon yung changing one's mind. Kapag pinag-isipan mo, nagbago yung isip mo, gagawin mo. Automatic, di ba? So, yun. Next. Bigyan natin ng verse.
Sabi sa Bible, sa Acts 3:19, "Now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away." Nagre-repent tayo o tumatalikod tayo sa kasalanan dahil ang Diyos ang naglilinis sa atin sa kasalanan. Yung lalapitan natin, siya lang yung makakapagpalayo sa atin sa kasalanan. Diba? Next, another verse. Acts 26:20. That all must repent of their sins. Hindi lang basta repent, layuan yung kasalanan, kundi lumapit sa Panginoon. Ang repentance is, kapag tinalikuran mo yung kasalanan, hindi ka nagre-rely sa sarili mo lakas. Bukas, hindi ko na ito gagawin. Kukurutin ko yung sarili ko para hindi ko gawin. Minsan ganun tayo. Or kapag sabihin mo yung tropa mo, kapag nagawa ko to, sampalin mo ko. Ay, minsan naalala ko yung pre, kapag nagmura ako, sampalin mo ko sa mukha. Sumunod na araw, di na ako nagpakita. Sampalin talaga ako. Pero ayun nga, once, hindi natin kaya mabagong sarili natin. Kundi kapag gusto nating lumayo sa kasalanan, doon tayo sa Diyos, natutulungan ka talaga. Na kaya kang matulungan. No? And prove they have changed by the good things they do. Paano natin malalaman na nagbago na tayo? Kapag nakita na sa galaw mo. Napakasimple lang ng repentance. Tumalikod ka sa kasalanan, huwag mong gawin yon, gawin mo yung tama, you repent. Di ba? And, sige, next. Turning from sin, ang pagrepent ay pag-alala na ikaw ay makasalanan at kailangan mo itong layuan. Hindi ito yung parang alam mo lang na kasalanan. Sabihin mo, alam ko, makasalanan ako. Pero you're still, doing the things na yon. Lahat ng kasalanan na ginagawa mo. Sinasabi mo na makasalanan ka, pero parang mayabang ka pa. Diba? And turning from God, next, ang pagrepent ay paglapit sa Diyos dahil lahat tayo makasalanan. Minsan lumalapit tayo sa Diyos hindi dahil sa kasalanan. Minsan lumalapit tayo sa Diyos kasi may mga nangyayari na sa ating hindi maganda. Or dahil gusto lang natin gamitin si Lord para mag-take advantage sa ibang tao. No? Pero ang paglapit sa Panginoon ay dahil sa kasalanan natin. Siya lang ang kailangan natin. Walang ang iba. No? Then next, to change one's mind, ang repentance ay pagbabago ng isip at ang resulta nito ay pag-iba ng iyong ginagawa. So, tinagalog ko lang, inuulit-ulit ko lang. Para maalaman nyo na ang pagtalikod sa kasalanan ay may resulta. Diba? Next. Ngayon, ito pa lang yung mga topic. Definition lang yon. Alam nyo na yung repentance. Tumalikod sa kasalanan, turn to God, baguhin yung isip at saka yung gawa. So, yun. Ano ang default ng puso natin pagdating sa kasalanan? Baka medyo hindi kayo aware dito. No? Sige, ililista natin yan. Next, ano ang repentance? Binigay natin yung definition. Pero ano ba siya sa buhay natin? Ano ba siya? Ano ba makukuha ko dyan? Third one is, bakit kailangan mag-repent? Ayan. Yan yung ating mga sasagutin. Sige, next. Ang unang point, ano ang default ng puso natin pagdating sa kasalanan? Sige. Our hearts to other people. Mataas ang tingin sa sarili, laging nang pupuna. Laging nang pupuna lang. Di ba madalas, kapag alam mong ikaw yung laging tama, lagi mong pinupuna yung tao. Another one, mainitin ang ulo, laging galit sa kasalanan ng iba. So, lagi ka nang pupuna, lagi ka rin galit. Kaya alam mo kung bakit ka laging galit, kasi pili mo, lagi kang tama. Sila mali. So, ang tingin mo sa sarili mo, mataas. Next, hindi nakikita na ang kasalanan ay problema. Hindi, okay lang yan. Masarap naman eh. So, tingin ko hindi naman siya problema. Okay naman ako, hindi naman ako nakidlatan. Yan, yung mga yan, linyahan. Hindi agad makaamin sa kasalanan at makahingi ng pasensya. Ikaw ba yung hirap na hirap mag-sorry agad? Eh, syempre, lagi kang galit eh. Hindi ka makapag-sorry, lagi kang galit eh. Hindi ka lagi makaamin sa kasalanan. Pag sinabing kasalanan mo, di kasi ikaw eh. Ibabalik mo sa kanila, hindi ikaw talaga may kasalanan. Diba? Next, hindi agad maisip na makipag-ayos sa iba. Kapag may nakagalitan ka, lalayo ka na lang, hindi mo na kakausapin. Nababwisit talaga ako dyan eh. Diba? Next, kinikimkim o sinosolo ang problema. Hindi humihingi ng tulong. Siyempre, mataas ang tingin mo sa sarili mo.
Pag may problema ka, hindi ka hingi ng tulong. Kala natin yung paghingi ng tulong is a sign ng kahinaan. O di, tama naman, kahinaan. Kaya ka humihingi ng tulong. Tayong lahat dito, lahat tayo mahina. Kaya tayo kailangan ng Diyos. Kasi siya lang yung malakas. Kailangan natin. Next, our hearts to God. Anong default ng puso natin? Nakikita na ligtas siya dahil mas marami ang ginawang mabuti kaysa kasalanan. Di ba? Pag may nagawa ka mali, gagawa ka ng mabuti. Dadamihan ko pa yung mabuti kong ginawa. Maghuhugas ang plato. Yan pala, may nabasag ang baso, di ba? Dami mong ginawa para good shot ka. O kaya para makalabas ka ng bahay natin. Ginagawa ko yan. Dami kong ginagawa. Lahat. Nagluto ng kanin, nagwalis ako, naghugas ako. Malabas ako. Pasok. Kala natin ganun din sa kaligtasan. Maging mabuti ka, okay ka sa Diyos, pasok ka sa langit. Hindi ganun. Next. Nakita na kayang iligtas ang sarili sa sariling gawa. So, same lang yon. Then pangatlo, ayaw lumapit sa Diyos dahil sa kasalanan. Ito naman yung kabaliktaran. Alam mo makasalanan ka, ngayon lalo kang lumalayo. Diba? Kayabangan din yon. Kasi ayaw mo humingi ng tulong. Nakikita na wala na siyang pag-asa para magbago. Yan. Yan yung mga taong, kapag sinabihan mo, alam mo, sama-sama mo, talaga. Diba? May pagganong pa, di ba? Ako na masama, Wala ka nang pakialam doon. Diba? Aminado pa, di ba? Ganon. So, mayabang pa din. Nagyayabang niya, hindi, talaga masama ako. May ganon. So, next. Ngayon, ito lang yung dati kong quote doon sa prayer, Ang default ng puso natin ay kayabangan. Laging ganon. And then, ito yung isa pa. Nasa prayer na topic to. The problem is, di natin makita na makasalanan tayo. At ang kailangan natin ay ang Diyos. Kailangan mo makita na makasalanan ka para makita mo yung pangangailangan mo sa Diyos. Kaya hindi ka pumupunta ng church, kaya hindi ka nagdadasal, kasi hindi mo nakikita yung pangangailangan mo. Kaya ka hindi humihingi ng pagkain sa nanay mo kasi lagi kang busog. Lagi mong feeling mo busog ka. Ganon. Next. Akala natin okay tayo basta maging masaya lang tayo. Dahil doon natin nakakalimutan ang pinaka-problema natin at yun na yung kamatayan. May mga bagay tayong ginagawa, may mga kasalanan tayong ginagawa para makalimutan na mayroong kamatayan. Always be reminded na lahat tayo mamamatay. Gusto mong gumaling sa sakit mo? Hindi, lahat tayo mamamatay. Pero anong sense para mabuhay pa ng mas matagal? Ano ba ang purpose natin? Next. Yung mga tanong na yun, kaya na sumagot sa sarili niyo. Nakita mo ba ang need mo sa Diyos? So sa lahat ng mga sinabi natin, doon sa mga binigay kong example, ngayon ba nakikita mo yung pangailangan mo sa Diyos? No? Sige, next. Ngayon, ano yung repentance? Mabilis lang tayo, di ba? Point to na agad. Ito yung kanina. Repent your sins, turn to God, your sins may be wiped away. Repent of their sins and turn to God and prove they have changed by the good things they do. So, yan yung repentance. Next. Una natin pag-usapan, repentance and faith. Ano yung repentance? Repentance ay pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Diyos. Alam na natin yan, pagbabago ng isip. Ngayon, yung faith, ito yung paglapit sa Diyos at maniwala sa kung sino siya at kung ano mga ginawa niya para sa atin. Alam na naman natin yan, lahat ng mga followers ni Jesus, nagkaroon ng faith kasi lumapit sa Diyos. Diba? Sige, next. Kaya, ang repentance at faith ay two sides of coin. Hindi ka magkakaroon ng faith kung hindi ka nagbago ng isip. Kung hindi ka nagrepent. Kung hindi mo nakita na makasalanan ka at kailangan mo yung Diyos. So, hindi ka darating sa punto na maniniwala ka sa Diyos kung hindi ka tumatalikod sa kasalanan. Or nagbabago ng isip. So, kaya yung dalawang yan, magkasama yan. Yun yung isang point. Next. Ito yung sabi sa John 6:44. Sabi ni Jesus, "For no one come to me unless the Father who sends me draws them to me. And at the last day, I will raise them up." Hindi ibig sabihin nito na dahil sa repentance, kaya ka nasa Diyos. Yung pagsabi mo ng kasalanan mo. Kaya ka nagsasabi ng kasalanan or umaamin sa kasalanan mo dahil pa rin sa Diyos.
Pinalambot niya yung puso mo eh. Nung nakita mo yung ginawa ng Diyos sa'yo, Lord, grabe. Ayoko na sa kasalanan ko, sa'yo na lang ako. Hindi mangyayari yon kung hindi pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya at yung kabutihan niya. So, yung repentance and faith, dahil yan sa Panginoon. So, huwag niyong iisipin na dahil umaamin kayo sa kasalanan, okay kayo. Or lumalapit kayo sa Diyos, okay kayo. Baka nag-a-acting ka lang at hindi galing sa Diyos yung pagbabago ng puso. No? Next, di ka makalapit kung hindi ka pinalapit ng Diyos. Yan yung ating point dyan. Always be reminded na hindi dahil sa'yo kaya ka nandito sa church, dito sa Youth Live, or dahil na-invite ka ng It is all because sa Diyos. Bakit may nag-invite sa'yo? Kasi, binago rin sila ng Diyos eh. So all in all, lahat ng mga nangyayari sa mundo, lahat ng mga bagay na binago sa'yo, dahil sa Diyos. Hindi sa kung ano yung ginagawa mo. Diba? Bakit ka tumutugon sa Diyos? Kasi, siya yung nag-enable sa puso mo na tumugon sa'yo. Ayan. Sige, next. Repentance and good works. Hindi dahil sa repentance kaya ka maliligtas, kundi dahil kay Lord pa din. Ayan, sinasabi ko na kanina. Kaya wag nating isipin na ang good works ang repentance. Natingin mo, mabuti kang tao pag nagre-repent ka or nagsasabi sa Diyos ng kasalanan mo. Repentance is a respond natin sa ginawa ni Lord para sa ating lahat. Hindi ka magre-repent kung hindi mo alam ang ginawa ni Lord. Mamaya sabihin natin kung anong ginawa ni Lord para sa'yo, para mag-repent ka. Minsan kasi sa atin, nakikinig tayo na, kailangan natin layuan yung kasalanan. Pero pag uwi mo sa bahay, tuloy ka pa rin sa ginagawa mo. No? Hindi natin magagawa yung repentance hanggat hindi natin nakikita or nabubuksan yung mata natin sa kung anong ginawa ni Lord para sa atin. Next, dahil sa pagre-repent or pag-iba ng isip, kaya pati ginagawa natin ay mag-iiba na at naayon ito sa nais ng Diyos. And that is good works. Kapag nagbago nagbago yung isip mo, doon lang nagbabago yung ginagawa mo. Kaya wag mong expect na yung mga tao laging, pagka pumupunta dito, magbabago na agad. Kasi in the first place, may mga kasalanan pa rin tayong hindi natin binibitawan. Kaya tayo hindi magbago. Hindi naman pwedeng sabihin na, hindi ako nagmumura eh. Sa church. Pero paglabas mo, nagmumura ka. So parang ang gulo. Nakakanino ka ba? Diba? Nasa Diyos ka ba o nasa kabila? No? Next. At ang good works ay para sa mga taong nasa paligid mo. Ang good works, yung mga bagay na ginagawa mong tama, hindi yun para sa Diyos. Para yun sa mga taong nasa paligid mo. Bakit mo gagawin yan para sa mga taong nasa paligid mo? Upang mapakilala mo ang pag-ibig ni Lord sa kanila. Pinakita ni Lord sa iyo yung pag-ibig mo. Ngayon, ipapakita mo ngayon ito sa mga taong nasa paligid mo. Yun yung epekto ng repentance sa atin. Tinatalikuran mo yung kasalanan para makagawa ka ng mabuti. Para sa ibang tao. Para may pakita yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, next. Ito yung mga verses. Sabi ni John the Baptist sa Matthew 3:8, bear fruit in keeping with repentance. Magbubunga ka or gagawa ka ng mabuti kasi dahil nagre-repent ka. O, inibig ko yung translation. Sige, next. Sabi sa NLT, prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. Repentance is a sign na gumagawa ka ng mabuti at nasa Diyos ka. Kasi, nakakalungkot na patuloy ka pa rin sa kasalanan mo, gumagawa ka ng mabuti, pero nasa Diyos ka ba talaga? Kasi pwedeng yan eh, yung the way you live, tapos yung pagre-repent ng kasalanan, pwede mong gawin yon. Pero kung wala ka sa Diyos, baliwala lahat yun. Namumuhay ka na may confusion sa buhay mo. Hindi totoo yung parang peke. Alam naman natin, ayaw natin mabuhay ng peke na mapagpanggap, di ba? Gusto natin mabuhay na may totoo talaga sa lahat ng bagay. Alam natin yan. Sige, next.
Sabi sa Proverbs 29:1, whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ito sabi ni King Solomon. And ang stiff-necked means matigas ang ulo. So, ito yung ibig sabihin ng unrepentant. Paano naman kapag hindi ka nagre-repent ng kasalanan mo? Talagang patuloy ka lang sa kasalanan mo. And then, pagpunta mo ng church, Christian ako. Pero unrepentant ka. Tawag sa'yo, matigas ang ulo. Sige, next. Sabi sa Romans 2:5-6, but because you are stubborn and refuse to turn from your sin, hindi ka tumalikod sa kasalanan mo. Matigas ang ulo mo talaga. Dami na namin preaching na ginawa. Ganun ka pa rin. You are storing up terrible punishment for yourself. Lagi nyo aasahan. Lahat ng krimen na nangyayari sa mundo may kabayaran. Pagkulong or death penalty sa ibang bansa. Ganun din sa Diyos. Lahat ng kasalanan mayroong kabayaran. Yung ginawa mong kasalanan kanina or nung nakarang araw, kailangan bayaran yun. Imagine, sa paggawa mo ng kasalanan, nagkakaroon ka ng utang, nadadagdagan. You are storing up terrible punishment for yourself. For a day of anger is coming when God's righteous judgment will be revealed. He will judge everyone according to what they have done. Lahat paparusahan base sa kung anong ginawa mo. Ngayon, tingnan nyo yung buhay nyo. Anong ginagawa nyo kapag kayo lang mag-isa? Anong ginagawa natin pag tayo mag-isa lang? Next. Sabi pa dyan sa Romans 7-8, ito yung karugtong pala. He will give eternal life to those who keep on doing good. Lahat ng gumagawa ng mabuti. O, backtrack lang ha. Hindi dahil sa kabutihan mo, mapunta na yung eternal life. Bakit ka gumagawa ng mabuti? Kasi may tinalikuran kang kasalanan at may sinusundan kang Diyos. Laging magkakano yun. Laging requirement yun para gumawa ng mabuti. Seeking after the glory and honor and immortality that God offers. Immortality, which is yung salvation na ino-offer ng Diyos. Hinahanap mo ba? Hinahanap mo ba yung kaligtasan mo? Hinahanap mo ba yung pagbabago ng buhay mo? Hinahanap mo ba ang Diyos? Kasi kung hindi, ito ang mangyayari sa'yo. Next. But He will pour out His anger and wrath on those who live for themselves. Kasi ang hinahanap mo lang sa buhay mo ay para lang sa sarili mo. Who refuse to obey the truth and instead live lives of wickedness. Imagine, gawin mo lahat ng gusto mo, you are living lives of wickedness. Sige, next. Kung tayo ay unrepentant, kapahamakan at habang buhay na kamatayan ang ating mararanasan. Huwag niyong isipin na kapag namatay kayo, mawawala lang kayo ng bula. Hindi. Pag namatay kayo at napunta kayo dito sa part na to, sa kapahamakan na to, habang buhay kayong magdudusa. Alam mo yung torture? Mas matindi pa doon. 100 billion times. You know, di yun OA. Kasi it will last forever. Yes, ang Diyos nagpaparusa ng forever. Kasi, meron siyang binibigyan ng buhay ng forever din. Kung ang tao maliligtas dahil kay Kristo at mabubuhay sila forever, meron ding mamamatay at magdudusa ng maraming paghihirap forever din. Now, anong pipiliin mo? Kaya huwag niyo isipin yung hell, okay lang yan. Kung napakaganda nung eternal life na binibigay ng Diyos, napakahirap naman. Napakapangit at napakasakit naman sa habang buhay ng kamatayan. Next, kung tayo yon yung unrepentant, hindi tumatalikod sa kasalanan, ang kailangan lang natin ay marinig palagi ang kabutihan ng Diyos. Bakit hindi ka makatalikod sa kasalanan?
Kasi hindi mo naririnig kung gaano kakabuti ang Diyos o ang Diyos sa ating lahat. Next. Sabi sa Romans 2:4, this is God's kindness. Don't you see how wonderful kind? Sobrang bait na ng Diyos sa'yo. Tolerant, mapagtiis, at patient. God is with you. Does this mean nothing to you? Bali, wala lang ba sa atin yon? Yung kabutihan ng Diyos? Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sins? Or from your sin. Ganon yung nagagawa ng kabutihan ng Diyos. Kaya merong preaching, kaya merong church para lagi nating marinig na ang Diyos ay mabuti. Kaya kailangan natin to araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, habang buhay, 365, 1 year, every decade, hanggang sa mamatay tayo. Kailangan natin marinig ang kabutihan ng Diyos. Kasi lagi nating nakikita sa balita, may gera, may patayan, mayroong lokohan, may mga scam. Ang dami nating nakikita sa mundo na pangit. And then ngayon, ayaw mong marinig to. Ayaw mong pumunta. Ayaw mong makipag-fellowship sa mga kapwa mong Kristiyano. Pipiliin mong magstay sa bahay kasi mas okay ka doon, mas komportable ka. Para tayong naguhukay at iniiwan natin yung paa natin doon sa hukay na yon. We are compromising. Next. Ngayon, how repentance discipline sa heart. Paano nito nadidisiplina yung puso natin? Sige, next. We are reminded that we are sinful and heading for destruction. Eternal destruction. Lagi nating maalala na lahat tayo makasalanan. Kailangan nating pumunta ng church, kailangan ko ang Diyos, kailangan ko magbasa, kailangan ko mag-pray, kailangan ko mag-worship, kailangan ko mag-fellowship, kailangan kong i-preach yung gospel every day to myself at laging mag-repent sa harap ng Diyos. Kaya natin ginagawa itong series na to kasi kailangan natin yon dahil makasalanan tayo. Yun lang yung nagpapatibay sa atin, yun yung nagpapagrow sa atin. And then ngayon, hindi mo ginagawa. Saan tayo? Anong mangyayari sa atin? Next. Number 2, dinidisiplina tayo ng repentance kasi dahil binago tayo ng Diyos na kung sino siya at kung ano yung ginawa niya para sa atin. Hindi lang to parang buong lakas mong tumalikod sa kasalanan. Pero lagi mong tatandaan na ang Diyos laging nandyan para sa'yo. Na sa tuwing tatalikod ka, sa sobrang tagal mong nakatalikod sa Kanya, everyday nandyan siya para sa'yo. Everyday lagi siyang nasa likuran mo, anytime ready na para lumingon ka sa Kanya. Lagi mong tatandaan, sabihin ko ulit, mawala man lahat sa ating lahat, laging merong matitira at yun ang Diyos. Next, we need God to do what is impossible for us. And that is our salvation and a new heart. Kaya kung gusto mong magbago yung tao, hindi mo magagawa yon kasi imposible yon dahil Diyos lang makakagawa nun. Katulad ng kaligtasan, Diyos lang ang makakagawa nun, hindi tayo. Hindi tayo. Kaya, kailangan natin ito na laging maalala. Kasi lahat ng mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos, imposible lahat yon para sa atin. Imposible na mapunta sa langit. Pero posible sa tao na mapunta sa impyerno. Sige, next. Remember, sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, kung ikaw ay na kay Kristo, kung ikaw ay follower ni Jesus Christ, you are a new creation. Bago ka nang nilikha. The old has passed away, behold, the new has come.
Pag na kay Kristo ka na, may pagbabagong mangyayari. Nagbabago yung isip mo, nagbabago ka, and that is a new creation. Yun yung, ano yung new creation? Huwag nating isipin na magbabago ka, puputi ka, etc. Yung new creation na yan, dahil may binago ang Diyos sa'yo, yung buhay mo at the way you live, nagbabago rin. Kaya ka tinawag ng Diyos na bagong nilalang. So, meron tayong old na tinalikuran and new na sinusundan. Sige, next. Ito yung ating mga nilista kanina. Di ba kanina, yung puso natin, ang default is mataas ang tingin sa sarili, lagi nang pupo na lang. Yan yung old. Our old self. Ano yung new self natin? Low-key ka lang. Low-key. Pre, at tumutulong sa nahihirapan sa kasalanan. Ang kasalanan, hindi yan parang individual na problema. Ang kasalanan ay problema ng church, problema ng buong mundo. Kaya pagdating sa kasalanan, kung nahihirapan tayong tumalikod, kailangan natin ng tulong. Hindi lang, bibigyan tayo ng tulong ng Diyos pamagitan ng mga taong nasa paligid natin. Lahat ng mga taong follower din ni Jesus Christ, makakatulong sila sa atin. Next. Mainitin ang ulo mo, lagi kang galit, di ba? Yun yung dati mong estado. Sa bagong ikaw, lagi ka lang chill. We are chill, bro. We are forgiven, di ba? Sabihin mo, I'm chill. Chill lang. Dahil we are forgiven. Hindi ako magagalit sa'yo because we are forgiven. Always practice na sabihin we are. Kasi kapag I am forgiven, parang sinusolo mo lang. Always practice na lahat tayo pinatawad ng Diyos. Ang tanong is, tatanggapin mo ba yung inaalok niya sa'yo? Kasi kapag di mo tinatanggap, lagi kang galit, hindi ka chill. Diba? Next. Ito yung old natin. Hindi nakikita na ang kasalanan ay problema. Ngayon, nung nakilala mo si Kristo, ano nangyari? Lagi mo nang sinasabi, I'm also a sinner, katulad mo, kapatid. And we need help, bro. We need help. I'm also a sinner and we need help, bro. Lagi niyong tatandaan niya. Lagi niyong aminin na makasalanan kayo, katulad ng mga tao nasa paligid niyo, at lagi niyong sabihin na kailangan natin ng tulong. At saan natin makukuha yun? Alamin natin sa susunod na kabanata. Next. Ito pa. Hindi agad makaamin sa kasalanan at makahingi ng pasensya. Ngayon, nung naging follower ka ni Jesus Christ, ano na nangyayari sa'yo? Sabi mo, my bad, bro. I'm sorry. Diba? Mabilis kang umamin agad. Walang kasalanan. My bad. Kasalanan ko. Sorry. Hindi ka agad diba? Nanghingi ka ng sorry agad. At inaamin mo yung kasalanan mo. Next. Hindi agad maisip na makipag-ayos sa iba. Diba? Lagi kang lumalayo na lang kapag may kagalit ka. Kapag na kay Kristo ka, kakausapin mo siya, what shall we do, bro? Let's work things up. Diba? Hindi yun lalayo ka, kakausapin mo, ano ba pwede nating gawin para maging mas okay tayo? Para hindi na ulit mangyari itong problema na to. Minsan kasi, kaya paulit-ulit yung problema sa bahay, sa mga kaibigan, sa school, kasi hindi pinag-uusapan. What shall we do? Bro. Okay. Next. Last. Dati, kinikimkim mo lang, sinusolo mo lang yung problema mo. Hindi ka humihingi ng tulong. Next. I have a problem, bro. I need help. Aba, may sad face pa, di ba? Para mukhang text or chat. Kasi, kahit hindi naman personal mong sabihin, pwede mong sabihin through chat. No? Huwag tayo mahiya na laging humingi ng tulong, laging magtanong kung paano i-resolve yung problema. Okay? Yan yung nagagawa ng repentance sa atin. Ngayon, pagdating sa Panginoon, dati nakikita mo na maliligtas ka lang dahil marami kang ginawang mabuti. Ngayon, dahil na kay Kristo ka na at alam mo na kung paano
mag-work si Lord, sinasabi mo, many are my sins and it is possible to save myself. Lagi mo nang sinasabi, wala nang bro, ba ano eh. Lagi na lang kayo ano eh. So, lagi mo nang aaminin na marami kang kasalanan. At imposible na maligtas mo yung sarili mo. Dahil, next, ang new creation mo is, only Jesus can save me, and no one and nothing else. Walang kahit sino at kahit anong bagay ang makakapagligtas sa akin, si Jesus lamang. Imagine, everyday mo tong gawin. Everyday mong maalala na gawin to. Next, ayaw lumapit sa Diyos dahil marami siyang kasalanan. Ba't ayaw lumapit? Kasi ayaw humingi ng tulong. Kaya nga nilagay natin doon, kaya mong humingi ng tulong, di ba? Ngayon, dahil sa kasalanan, binaliktad ko lang, dahil sa kasalanan, lalapit tayo sa Diyos. Hindi yung lalayo ka. Kaya nga tayo nandito kasi makasalanan tayo. Kaya kapag may mga tao magsabi sa'yo, akala ba Christian ka? No, bro. Makasalanan ako. I need Jesus, bro. Di ba? Ganon. Makasalanan din ako katulad mo, kaya ako pumupunta ng church. Kailangan ko ang Diyos. Next, nakita na wala na siyang pag-asa para magbago. May pag-asa pa. Kasi, kung ang Diyos ay nagawang iligtas tayo, which is impossible, for sure madali lang sa Kanya na tayo ay magbago. Lagi mo lang ihingi sa Panginoon. Lagi mo lang ihingi. Magbabago at magbabago ka rin. At magbabago ka para sa ibang tao. Hindi para manlamang ng ibang tao. No? Sige, next. Malapit na matapos. Sabi niya, mabilis lang. Note, just like prayer, repentance is an everyday response that acknowledges He is God and I am not. Lord, Ikaw ang Diyos. Hindi ko yung kagustuhan ko. Masama yun, Lord. Ikaw lang dapat ang masunod. Tatalikuran ko yung kasalanan ko dahil nakita ko yung kabutihan at pagmamahal na hinahanap ko na hindi ko mahanap sa iba. Sa iyo lang yung Panginoon. Kaya that's why ang prayer is everyday. Kasi sabi dun sa prayer ni Jesus, give us this day our daily bread and forgive us our sins. Kaya lagi tayong tumatalikod sa kasalanan, even though kakagising mo lang. Kasi alam mo na sa sarili mo na makagawa ka ng kasalanan. Kaya, magpipray ka, Lord, I repent. Tatalikuran ko yung mga bagay na balak kong gawin mamaya, Lord. Magpipray ako, Lord, tulungan mo ko na iwasan yung mga yon. Ganon yung repentance. Ganon din yung prayer. Pagkagising mo sa umaga, umihingi ka na ng tulong. Kasi alam mo na kung ano ka. Alam mo na magkakasala ka. Alam mo na mahina ka. Kaya first thing in the morning, yun yung ginagawa natin. Prayer and repentance. Pagtalikod sa kasalanan. No? Sige, next. Ngayon, ang question, magdadasal ka na ba at magre-repent? Every day. Mahirap, no? Sige, ilalagay ko sa notes ko. Sa alarm ko. Pag nag-alarm, yun lang, pag hindi ko, di nagising, di ba? Lagi niyong tatandaan, mahirap magdasal at magrepent hanggat hindi mo nakikilala ang Diyos at kung anong ginawa niya para sa'yo. Hindi mo talaga magagawa yan. Diyos lang ang makakapagpapalambot sa puso mo para gawin yan everyday. Kaya magbibigay tayo ng kwento. Ito yung unang nangyari. Unang share ng mga apostles sa buhay ni Jesus. Sa Acts 2. Sige, next. Sabi ni Peter, ang dami niyang sinabi. Itong ginawa niyo kay Jesus, ito. Ito yung sinabi sa Bible. Then sabi niya sa verse 36, let all the house of Israel therefore know for certain that God has made Him both Lord and Christ. This Jesus whom you crucified.
Hindi dahil sa Israel lang kung bakit napako si Jesus sa krus. Dahil sa ating mga kasalanan. Kaya siya napako sa krus. Bakit siya napako? Dahil sa atin. Sabi sa verse 37, Now when they heard this, nung narinig nila yon, yung mga sinabi ni Peter, they were cut to the heart. Ano yung pakiramdam na parang sapul ka, talagang nagrema, talagang, ako yun, bro. Ako yun, bro, di ba? And sabi ni Peter, and said to Peter and the rest of the apostles, sabi nila, Brothers, what shall we do? Kayo ba nung nakita nyo yung kagandahan ng ginawa ng Diyos para sa ating lahat, nagtanong ba kayo? Lord, anong gagawin ko? Kasi, nung may ginawa ang Diyos para sa ating lahat, ano na ngayon ang gagawin natin? Minsan di natin alam ano ba gagawin natin. Lord, follower na kita. Ay, hindi, mali. Lord, follower mo na ako. Pero anong gagawin ko? Susunod lang ba ako? Ano bang pwedeng gawin? Kasi ganun, di ba, kapag mayroong ka, may mga taong gumagawa sa'yo ng mabuti. Naalala ko, nung binyalan ako ng cellphone ng nanay ko, ano bang kailangan kong gawin? Kasi sobrang mahal ng cellphone na binili sa akin. Hindi ko maano yun. Sobrang pasasalamat ko, may gusto kong gawin para sa kanya. Kaya ang tamang response sa ginawa ng Diyos ay laging magtanong, Lord, ano ba dapat kong gawin? And ito ang dapat natin gawin. Next. And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Repent and be baptized. Tumalikod ka sa kasalanan at magpabautismo. That's why, next week, topic natin baptism. Para sa camp. Sino hindi pa nababaptize? Meron pa ba? Pag gusto nyo lang naman, no? Pero ito yung tugon natin sa Panginoon. Dahil ito yung sinabi ni Jesus. Ang baptismo, hindi ito about sa lock-in ka na dito sa born again, huwag ka na pupunta sa Catholic or sa kahit saan ha. Dito ka lang ha. Hindi ganun yun, okay? Ang baptism, it symbolize na ikaw ay follower na ni Jesus. Na yung kasalanan mo, nalinis na ng kanyang dugo. Yun lang yun. Hindi yun conversion ng kung ano-ano. Pwede nating sabihin, it changes your mind. And yung repentance nagdulot sa'yo na magpabaptismo para masabi mo in the public na ako ay follower na ni Jesus. Yun yung baptism. And you will do it in the name of Jesus Christ para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Gagawin mo yon. Dapat yun yung respond. Kasi ito ang nais ng Diyos sa atin. Hindi ito nais ng church. Hindi ito nais ng kahit sino man. Ito ang nais ni Jesus para sa atin. Na sumunod sa kung ano yung sinasabi niya. Dahil lahat ng sinabi niya ay mabuti para sa atin. You will receive the gift of the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, siya yung nasa iyo na nagbabago sa iyo. Yun na lang. Para mabilis. Verse 39, For the promise is for you. Ito yung promise, yung Holy Spirit. Natutulungan ka in every day of your lives para magpatuloy kay Kristo. And for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Lahat ng mga taong lumapit kay Jesus ay mga taong tinawag ni Lord. Hindi yun dahil sa'yo kung bakit ka nandito. Hindi dahil pinili mo si Lord. Ano yung salvation? May magsasabi, pinili ko si Lord. Tinanggap ko siya as my Lord and Savior. Hindi lang yun doon. Naligtas ka dahil tinawag ka ng Diyos. Okay? Verse 40. Sabi ni Peter, and with many other words, ang dami niya preach, siguro ilang oras na siya nagpipreach doon. He bore witness and continued to exhort them, saying, Save yourselves from this crooked generation. Iligtas mo yung sarili mo. Paano mo maliligtas? Through Jesus Christ. Kaya, verse 41, ang nangyari noon, so those who receive His word were baptized. Nagpabaptize sila. And there were added that day about 3,000 souls. Daming naniwala kay Kristo. Hindi dahil ang galing ni Peter, kundi dahil maraming tinawag ang Panginoon na lumapit kay Jesus.
Ngayon ang tanong, tumutugon ka ba sa tawag ng Diyos? Ano yung tawag ng Diyos? Next. Ito ba yung response mo? What shall we do? Kasi kung ito yung response mo sa ginawa ng Diyos para sa'yo, ito ang gagawin mo. Repent and be baptized. Next. No? Repent and be baptized. Sige. Next. This is where I will end. Magbibigay ang mga verses para mapakita sa inyo kung gaano kabuti ang Diyos. Ito yung kanina. For do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya tayo magre-repent. And ito yung kabutihan ng Diyos. Next. But when the goodness and loving kindness of our God, our Savior, appeared, He saved us. Not because of works done by us in righteousness. Hindi dahil sa mga mabuti nating gawa. But according to His own mercy. Dahil yun sa kaawaan niya sa'yo. Dahil lubog tayo sa kasalanan. By the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Hinugasan niya yung ating maduduming record ng kasalanan. Next. Ito pa yung isang verse. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Maniwala ka lang kay Jesus at ikaw ay ligtas at magkakaroon ng eternal life. Maniwala ka lang, imagine. And ito pa yung sinabi ni Paul, but God show His love for us. Ganito pinakita ng Diyos yung pag-ibig sa ating lahat. In that while we were still sinners, habang ginagawa mo yung kasalanan mo, habang nasa kasalanan ka, habang ayaw mong tumalikod sa kasalanan, Christ died for us. He died for us. Dahil ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Pero siya na yung nagbayad. Siya na yung nagpasan ng kahihiyan natin doon sa krus. Nahiya ka sa kasalanan mo, pinasan na ni Jesus doon sa krus. At namatay para sa ating lahat. And this is the last verse. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Mabuhay tayo, nakasama siya. Sa pamagitan niya. Sa gabay niya. And this is love. Ito ang pagmamahal. Not that we love God, hindi dahil mahal natin siya. Kundi, He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Wala nang tensyon sa gitna ng Diyos at ng mga tao. Malaya na tayo makalapit sa Diyos, mapunta sa eternal life dahil kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. And ganun niya pinakita yung kindness niya sa ating lahat. Ngayon ang tanong, what shall we do? What shall we do? Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, thank you, Lord, for this message, Panginoon, this word of repentance, Panginoon, this word of kindness, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon. Lord, always remind us, Panginoon, kung gaano kami kahina, kung gaano kami kumakasalanan, Panginoon, in every day of our lives, para araw-araw kami, tuwing gigising kami, lalapit kami sa iyo at magdadasal at maghihingi ng kapatawaran at tatalikod sa kasalanan. Panginoon, kami ay iyong tulungan, kami ay iyong samahan, Panginoon, in every day of our lives. Dahil hindi namin to kaya, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon, na laging makipagrelasyon sa tao, Panginoon, ng tama, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo kami gamit ng iyong pagmamahal. In every day of our lives, Panginoon, ipakita mo sa amin kung gaano kami makayabang, Panginoon, at i-humble mo kami, Panginoon. I-humble mo kami, Panginoon. Dahil sa iyo lang namin, Panginoon, makuha ang kailangan ng aming puso, Panginoon. Sa iyo lamang, wala nang iba dahil ikaw lang ang tanging pag-asa ng sanlibutan, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo na po namin itinata saglit na to sa pangalan ni Jesus.